Bibigay lang po namin yung parang short, parang hindi naman po siya talaga sobrang technicality discussion. Parang gusto lang po namin ibigay sa inyo yung idea kung ano po yung dinideploy sa dagat na which is the buoys or the boya. So next slide. Ayan, so we have the base. Ito yung polyethylene po na low maintenance na sinasabi ni Vice kanina. Hindi na siya gumagamit ng steel na boya kasi mas madali po siyang linisin. At the same time, like he said a while ago, low maintenance as is na low maintenance talaga. Hindi mo siya kailangang i-sandblasting or something kasi hindi siya kinakapitan ng kahit anong mga shells. So ito yung base, ito yung mismo nag-maintain doon sa boya to float. Ito yung tower itself, which is ito yung tower na nagko-consist yung AIS natin na ating another gadget. Yung pinaka-top part is the lantern, and then yung pinaka-taas yun is the top mark, which is I guess yung ginagamit for mga signage ng mga ship, kung pwede pa silang dumaan, or pwede pa silang dito pa sila dadaan, or something like that. Next slide. So ito lang yung parang complicated description ng boya kung paano siya ginagawa, including the latitude and the measurements and everything. Next slide, guys. Ayan, so ito yung actual na deployment ng boya sa port, which is later on, i-discuss ni Rayan yung mismong actual na pag-deploy. So gusto lang namin ipakita kung paano siya dinedeploy up until dun sa nilalaying na dun sa mismong ocean or sa sea. Next slide, guys. Ayan. So, Rayan is also using the checklist, which is yan, just to make sure na lahat ng dinideliver sa port is on a pristine condition and wala siyang issue ng mga nami-missing parts or anything para at least yung transition niya towards dun sa deployment is smooth. So, we have yung mga markers, chain, yung lanterns in the tower, and then the base itself sa baba. Yan lang po yung mga sample items na pagdating dun sa port, yan po yung mga binababa sa mga parts. Next slide. Ayan, so sample po ng mga lanterns natin na typically bago po nila i-assemble yan, tinetest po nila lahat yan kung nag-umiilaw or it's working or kung lahat po ba meron po mga damages from solar panels or anything or mga wires po sa loob. Next slide. Yan. And then another sample po, just a quick physical sample kung paano ina-assemble ng mga tao yung mismong boya. At the same time, kung paano na ina-attach yung the lantern and the markers on the boya itself. Next slide. Tapos, ito is parang a quick overview kung paano dinedeploy ang boya doon sa mismong dagat na mismo, or ocean. Next slide. Ayan. And then, ina-attach yan, wini-welting, just to make sure na hindi siya matatanggal kapag i-launch siya sa doon or i-lay siya doon sa dagat. Next slide. And then lastly, kapag na-lay niyo siya lahat, na-assemble na siya ng maayos and everything, dyan na siya agad, yan ang magiging part niya sa dagat mismo. Okay, so I think si Rayan, meron siyang pictures na pwedeng ipakita. The actual na pag-deploy ng mga boya natin sa port. Tapos siya na rin nung mag-explain kung paano yung systematic operation na ginagawa niya to keep the people safe, to keep the boya on a high quality and paano niya ina-assemble and paano niya ina-organize. Sana? Okay, sige. Ako na dito. So, papakita ko po kung paano ina-unload sa port and ilo-load ko sa barge yung mga boy natin. So, upon arrival po doon sa location natin, so, isa-isa po, niloload po siya sa barge. Then, one at a time. Then, after loading, so, check po namin kung kompleto po lahat ng mga ports niya
bago siya i-assemble. Just to make sure na walang mga kulang. Then, yan, after, kinakonect na po lahat ng boya natin, assembly. Makikita niyo po dyan, kinakonect po yung ating transceiver, yung AIS mismo. Then, yung mga wiring niya, papunta din sa battery. Yan po yung ating tower. Dito po nakalagay yung battery. Then, meron pa siyang special lock na po siya, di po tulad dati na meron padlock. So, ngayon, meron siyang special pin na unlike po tulad dati. Ito po yung solar panel natin na basically bago ikabit, checkin muna kung okay. So, yan po, napakita po dyan na winewelding po muna bago ikabit doon sa mismong chain para po hindi siya makawala. So, from Boya, meron po tayo dito yung shackle. Then, shackle po natin, nakakabit po sa brail. Then, sa brail, nakakabit po sa chain. Then, chain, papunta sa safer. Lahat po ng paggawin natin, naka-full weld po lahat yan, hindi na po yung nakatak. Since para ma-sure natin na, kasi pag nakatak na po, minsan natatanggal eh. So at least, para maging safe, lahat naka-full weld. Makikita niyo po na maingat po na ina-assemble yung mga nakakabit sa boya natin. So ayan po yung, ito po yung finish na boya. So may mga, after mapa-assemble po, check po ulit nila kung okay. So kung nag-function. So ayan po. So once na umilaw na po siya sa taas, and na-check po sa baba kung nagta-transmit siya, nagre-receive. So, ready for deployment na po yan. Yan, yan yung gas na pressure natin. Interior yan. Okay, so saan ba tayo? Okay, yung normally yung hindi pala naka-display, sorry. Ayan. So, normally, yung pag-maintain po ng mga boya is being checked as well ng Coast Guard. Just to make sure na yung lanterns and the AIS is working properly. Tapos, since polyethylene po yung ginagamit, what we've discussed kanina, sobrang low maintenance po siya. So, parang recommendation lang po is parang annually inspection lang po. Kung meron bang mga sira or something, or kung meron bang mga debris na galing sa mga ibon or kung mga ano man. Ganun lang siya. So, wala siyang masyadong, hindi siya nagre-require ng full attention to make sure lang dun sa mismong itong part lang na siguro. Ang nagre-require lang ng low maintenance in a specific way ng comparison sa steel boya. Kasi di ba po ang steel boya natin is parang talagang sinasandi, tinatanggal ko yung mga shells and everything. Not like po sa polyethylene, hindi lang po siya. Sobrang low maintenance. Next slide. Ayan. So, ang difference po niya, advantage nga po, like I said kanina, pag steel po ang gamit nyo, if you're going to notice, nagkakaroon po siya ng mga tahong-tahong sa ilalim, yung mga shells, which is, it will really consume yung manpower to iangat yung boya, tapos i-sandblast, release it, and everything. Unlike po ng polyethylene, nandun na siya sa dagat, tapos you just have to go near to sa polyethylene, and then, fine, question ko ba? So
So yun ang pinaka-advantage ng polyethylene. Next slide. Ayan, so special features, no painting, inhibits growth, increased interval between servicing, routine maintenance on location, easily repaired, unlikely event of damage, lightweight for easy deployment and maintenance, environmental friendly, no toxic, anti-fouling paint. Next. Okay, so like we've discussed kanina ulit, what we only recommend is only manual or annual checkup lang, just to make sure na yung mismong boya is on a strict pristine condition. Making sure din that the lanterns, the solar panels, yung AIS, mga devices is on a pristine condition as well. And next slide. And in addition to dun sa annual check-up na nire-recommend namin, this will also prevent yung common, I think this is common dun sa pag nag-deploy ng boya, yung mga nawawala ng mga parts. Especially parang ina-harvest ng mga pirata or mga mangingisda kung sino man ito ang nag-ano. So, this is supposed to be an activity na parang magsusulat kayo ng kumbaga parang idea nyo on how you're going to prevent yung boya na dinideploy sa oceans na hindi siya manakaw. Para at least parang konting brainstorming lang. Although wala kasi tayo mga papers. I think you have papers on your tables, right? Yung mga with pencil. So, pwede po ba per table, since mag-partner naman po tayo per table, pwede po ba magbigay tayo ng short idea natin kung ano, each group na po per table, kung how do boya usually get stolen, how can we prevent boyas from being stolen, and then what should we do if we find out a boya is being stolen. Yan po. Siguro, I'll give you, mahaba na po ba ang 10 minutes or 5 minutes? 5 minutes? 5 minutes? 10? 10? Okay, 10 minutes po.